Mayong gabi sa tanan mga kaigsunan ko sa Labangon. Adlaw ng Biyernes usab. Extended ang inyong lockdown. ECQ. Naana po'y pista sa Kalamba. Sayaw-sayaw na pod. Kaso na pod. Daog yun ang Cebuano sa kagahegoy. Bueno, padayon ta sa atong Bible study. Ang atong series mahitungod sa libro sa Efeso. Atong mahinumduman nga kining mga libro matud pa sa akong mga previous statements nga mao ni ang plano sa Ginoo sa church. Mao ni ang blueprint niya dinhi nasulat ang daghan kaayong mga butang mahitungod sa church. Ang atong topic ini nga whole book, blessed with all spiritual blessings. Tanan nga spiritual blessings nga hisgot ining libro ha. Apil ining maong tema. Sa chapter 1 atong hinugman nga we are chosen by God, redeemed by Jesus Christ, and sealed with the Holy Spirit. Inumdum ta nga ang silyo tulo ka meaning. It is a seal of ownership, it is a seal of acceptance, and it is a seal of protection. Nga sa chapter 2, nagisgot kita og past, present, og future sa atong kinabuhi. O niya, karon sa chapter 3 nata, gikan sa verse 1 to 9, akong gibahin kini sa tulo ka main points para naatay inyo structure, naatay outline. Nindot man gud ang naatay structure kay aron nga ang atong line of thoughts mag-geared ra sa tulo ka dagkong butang. So before we continue our Bible study, let us close our eyes in prayer. Lord Jesus, we thank you so much once again for this opportunity that we can study your word in such a way that, Lord, we will be delving into the very heart of your word. Help us to understand, and even the listeners, that every one of them will have greater grasp of your word. And Lord, of course, we depend our understanding, our wisdom upon the Holy Spirit, because He is our great professor. He is the one who revealed the truth and the mystery of your word. Lord, we humbly come before your throne of grace for a spiritual enlightenment for each one of us. Ginoo, kung doon na may ni akaron ning gabhiuna nga na ay mga problema sa kinabuhi, akong gibadlong ang spirito sa problema, spirito sa kabalaka, spirit of worries and anxieties. Lord God, bisan pa, Lord, ang labangon kabahin sa Cebu nga padayon sa lockdown, gampo ko Ginoo nga imong proteksyonan ang tanang kaigsuonan sa labangon gikan sa kabataan ngadto sa labing hamtong. Ginoo, batok sa coronavirus, dili tiaw, dili joke, Lord, ni nga disease. Ginoo, dili kini sayon, we cannot take for granted this enemy tungod kay gawas nga di na mo makita, Lord. It is highly
contaminated, Lord. Hallelujah. Contagious. It is highly contagious. Ginoo, ikaw lang yun ang among absolute protection and shield, God, sa tanan nga mga virus, di lang sa corona. Tanang mga virus nga nagalutaw sa kahanginan, Ginoo, proteksyon kami. Akong gaampo nga magatagbo ka sa mga panginahanglan, sa makaigsuunan, o taliwala sa pandemic diin nawa kanamo ang trabaho, nawa kanamo ang pagpadayon sa negosyo, o nawa ang income. Pero Lord, salamat tungod sa pribilehiyo nga nakakaon kami sa buntag, sa udto ug sa hapon. Salamat Lord sa imong amuma o pagpangga kanamo ning gabi una. Lord, panalangini kami, pinagi niining mga pulong nga among makatunan. Pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang chapter 3 verses 1 to 9 akong gibutangan og structure, akong gibutangan outline og ang tulo ka main points nagasugod og letter P. Number 1, the prisoner. Number 2, the pioneer. Gikan na sa verse 2 kutob sa kutob na sa kwan, kutob sa 6, the pioneer, verse 2 to 6, and 6 to 9, the preacher. Okay, the prisoner, the pioneer, and the preacher. Okay, so go ta verse 1. Ingon din because of this, I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you, the nations. There is a King James. Ang King James Version, kung naamoy King James niya, di mo ganahan, ang King James, maoy pinakaduol sa old manuscript nga translation. So, kung mangita gyud mo sa pinaka-nearest thoughts about the Word of God, ang King James mao ang pinaka-duol nga translation sa most old or ancient manuscript. So, arita sa King James. For this cause, I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles. There is a NIV, for you the nations. Layo ra ang the nations kay apel man tanan, apel Hudiyo ini, pero dili man ni tungod sa Hudiyo ang ipasabot ni Pablo diri nga for this cause. Tungod nini nga kausa, tungod ni ining bukasyon ni Pablo, siya nahimong piniriso karon tungod kaninyo nga mga hintil. Kini maoy pinaka duol sa old manuscript. So, mao ni siya. So, for this cause, I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you. Nahinumdum ta nga kining pagsulat ni Pablo ngadto sa Episo, na preso na siya. Abi ninyo kung saan yung pagkapreso ni Pablo? Ang iyang pagkapreso, butang-butang, tumo-tumo. Kining iyang pagkapreso. Wala siya sa nga napreso siya.
atong mahinumduman nga si Pablo gidakop kay naay nagapabricate og story nga siya nisod sa templo. Unya iyang gi panamastamasan ang mga butang sa templo. Kanang kasugod sa inana nga kon ang usa ka tawo mag-blaspheme sa mga kabtangan sa templo, dako ng kaso panisabol by death na sa Israel. Karon si Pablo gidakop tungod sa tumo-tumo. Unya patyon man ta ni sa Pablo ini pagdakop, kinuyog siya ng mga tao, ang mga tauhan ng saserdote na humuli sa kanya. Ngayon, gikustodi siya sa usa ka Roman official. Unya gi-house arrest siya. Mao na siya nga the prisoner na pinireso siya. Unya matod niya nga ang iyang pagkapriso tungod kang Kristo. Pero abogado ba yan ni si Pablo? Doon na unta yun siya ay dakong depensa kon iyang ilaban sa korte kining kasuha. Pero wala na siya magagubot-gubot. He just allowed to be put in prison sa nga wa niya mahimo. Sa nga wa niya mahimo. Pero dinhi sayang pagsulti, miingon siya nga, for this cause, I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you, Gentiles. Wala siya moingog, the prisoner of Roman government. Duha ang naa sa mind ni Paul dinhi. Literally, he is a prisoner of Roman government. Literally, because it was the Roman government ang nagdakop niya. Gi-custody gani siya sa ka general din. Pero ang iyang pagsulat, the prisoner of Jesus Christ. For this cause. Tungod ni maong kausa. Unsa nang kausaha ang iyang tawag sa pagka-apostol. Ang iyang tawag ingon nga apostoles. Ingon nga piniyalan siya sa usa ka trabaho nga tawag sa Ginoo sang kinabuhi. Wala siya mapriso tungod kay nagdispal kog kwarta. Wala siya mapriso kay nisupak sa protokol. Nisupak sa mga balaod sa yuta. Wala siya mapriso. Bisan tuod ang pagkadakop niya gikan sa usa ka fabricated nga story o mga ebidensya. Apan in reality ang iyang pagkapriso tungod kay nagatuo siya kang Kristo. Tungod kay nanudlo siya sa pagtulunan ni Kristo. Tungod kay mibiya siya sa iyang unang tinuuhan o relihiyon. Unya iyang gipanudlo kining pagtulunan ni Kristo. Nga gitawag niya for this cause. Ni ining maong kausa ako binilanggo kang Kristo. This is the highest, description of his relationship with Christ. When Paul considered to be a prisoner of Christ. Wow! Na ako'y nabasahan nga sa quotation nga, the greatest deliverance or the greatest liberty is in bondage with Jesus. Pagka
mura og oxymoron nga pagkasulti. Ang pinaka dako kuno nga kagawasan kining pagkabinilanggo ug pagkaginapos nimo kauban si Jesus. Si Pablo nag-isip nga he is a prisoner of Jesus Christ. It means nga captive siya ni Kristo. Dinakpan siya ni Kristo. O kitang tanan puro dinakpan ni Kristo. Apan naara nato kung mag-isip kita nga kita binilanggo ni Kristo. Nindot og mabilanggo ka ni Kristo. Si Kristo ang bilanggo ug ang tanang binilanggo ni Kristo dalhon sa iyang dapit. Dalhon sa langit. Mao ni ang nakanindot sa pagkabinilanggo. Unya ang nakaingon si Pablo, wala siya magpamukha sa iglesia sa Efeso nga tungod ninyo ako nabilanggo. Wala, dili na mo'y intention. Gusto si Pablo nga mag-value, maghimaya, malipay ang mga taga-Efeso nga kining iyang gidangatan dunay cause, dunay tuyo, dunay purpose. Og ang iyang pagkapiniutan og pagkabinilanggo ron sa Roma tungod na sa iyang pagpanudlo sa maayong balita ngadto sa mga hentil. So the prisoner. Si Pablo naga-mention gyud dinhi og kahimtang niya. He is a Roman prisoner and he is also a prisoner of Jesus Christ. I also one of the prisoners of Christ. Way back 1979 when Jesus captured me. He caught me. And wala na ko kabalibad, wala na ko ka-resist. I gave my life to Him. And since then, hangtod ron, binilanggo ako ni Kristo. Ang relasyon ako, diha kang Kristo. Sama sa kang tablong description o sa kabinilanggo. Lain ni siya nga description sa relationship ni Pablo. Praise the Lord. Okay, the prisoner. And number 2, the pioneer. Ang pulong pioneer, mao kining usa ka tawo nga naga pasiugdag usa ka buluhaton so sa kadapit nga bag-o. Mo ang pioneer. Siya ang pinakauna o pinaka-bag-o nga tao, ana nga area, ana nga field. So mao ni siya. Sa unsang paagi siya pioneer ni Asya verse 2 up to verse 6. Mao ni siya. If you heard of the stewardship of the grace of God given to me for you, that according to revelation, the mystery was made known to me, even as I wrote briefly before, by which you are able, when reading, to understand my knowledge in the mystery of Christ, which in other generations was not made known to the sons of men, as it has now been revealed to his holy apostles and prophets in the Spirit, for the nations to be fellow heirs and of the same body, and partakers of his promise in Christ by the gospel. So, the pioneer, siya ang nagasugod. Dinhi iyang giasoy nga, if you have heard of
of the dispensation of the grace. Kare, the stewardship of grace gamit. There is a King James, if ye have heard of the dispensation of grace of God which is given to me to your word. So, the pioneer here refers to the dispensation of grace that was entrusted unto him. Maulang na, anam-anam mo na to. So, he was the pioneer of the grace that was entrusted unto him towards you. Nga, matud pa din nga, dispensation of grace. Nga matud pa din ang iyang pagka-pioneer mao nga sa kapanahunan sa grasya, gitugyan ngadto kaniya kining maong kapanahunan sa grasya. Siya ay unang tao nga gitugyanan sa Ginoo sa dispensation of grace. Why? Because he was called as an apostle to the Gentiles. Hinumdum mo sa tawag sa Ginoo sa kinabuhi ni Pablo nga on the way siya to Damascus para iyang persecute ang mga Christians dito. He was ambushed by Christ himself. Hagbong siya sa kabayo. Unya, nabatik niya ang tingog nga, Saulo, kay Saulo man ni Saul nasawa pa siya balhinag Paul. Saulo, nganong gilutos ko nimo? Kinsa man ka, Lord? Ako si Jesus nga imong gilutos. Bangon, ingnan siya sa Ginoo. Kay himuon ti kang magwawali ngadto sa mga hintil. So, he is the pioneer. Siya ang gitahasan sa Ginoo gitawag nga maoy magdala sa grasya sa kaluwasan ngadto sa mga hintil. So, isip usa ka pioneer, usa ka tawo nga maoy nag-una sa pagwali sa grasya. Tanawa og asa niya gilahugay o gisabwag ang grasya sa kaluwasan. Munang naa didtoy Iconium, Lystra, Derbe, Thessalonica, Corinthians, Galatia, Ephesians, naa diha. Daghan pa kayo kung imong basahon ang Acts of the Apostles kung pila ka pages diha ang na-occupy ni Pablo sa iyang ministry to the Gentiles. Because he was the one chosen by God to bear the dispensation of grace. Wow! Kining dispensation of grace under sa New Testament covenant. We are under the dispensation of grace. We are under the new covenant people. Tungod sa dispensation sa grace. Kadtong mao nga dispensation of grace nga gikahatag ngadto kang Pablo, mao ang niabot nganhi kanato kana siya. So the pioneer, Paul was really a famous pioneer. Siya ang nag-una sa mensahe sa grasya. Nga, hunong na. Unsa ba ang grasya? Ang grasya mao ni hunong na ta sa atong mga gihaguan, gitrabaho, pagbuhat sa mga kasuguan sa Ginoo. Kay dili ta mamatarong adto. Karon panon sa grasya, tuon na lang ta ni Jesus. Maluwas kita ug mapasaylos tong sala ug mamatarong kita. Ingon ni ana ang diferensya tali sa balaod o sa grasya. Sa Old Testament, sa Old Covenant, ang righteousness makabot sa tao pinaagi pagkuan gyud sunod sa balaod. Detail gyud nga pagsunod sa balaod. Daghan nga balaod, whether it is a ceremonial law or a moral law. Pero pag abot sa kapanahonan sa grasya, kining apostoles nga si Pablo maoy gitugyanan sa grasya sa kaluwasan.
og ang maong grasya na abot pata sa alindahaw dinhi sa atong nasod. Layo ang atong nasod kay mao ni ang kinalay-an nga nasod sa east. Pero naabot kita sa ebanghelyo. Nagagunit kita karon sa maayong balita og nadungog karon ninyo ang good news. Og niya pata sa dispensation of grace. Ipasabot ana nga niining panahon sa dispensation of grace, bisan unsa ka makasasala, bisan unsa kadaghan ang imong sa, inig hinulsol nimo pasayloon ka sa Ginoo, maluwas imong kalag, hatagan ka kinabuhing dayon, mamember ka sa satisin sa kingdom sa Ginoo, mailalom ka sa Church of Jesus Christ, kandidato ka sa paglalin paingon sa Pinoy-anan sa Ginoo. Mauna ang daghan kaayong nagpungingi nga benefits. That is what it means to be blessed by all spiritual blessings in the heavenly places. We are so much blessed abundantly with all spiritual blessings in heavenly places. Because Paul was a pioneer of the dispensation of grace. Wow. Hallelujah. Ingo din how that by revelation he made known unto me the mystery. Wow. The pioneer was given revelation that he might know the mystery. Another thing, nga si Pablo gitugyanan sa usa ka tinago, padaygan siya sa usa ka tinago. Kining mystery dinhi gikan sa Grego nga mysterion does not necessarily mean nga beyond our comprehension. Ang ipasabot ini nga mystery, mao ka ng sikreto ba? Usa ka sikreto. Gitug-anan siya usa ka sikreto. Gipadaygan siya usa ka sikreto. Mystery, singular man. Dili man mysteries. As I wrote you in a few words. Unsa ka ning mystery nga gipadayag ni Pablo? Padayon ta. Whereby, when ye read, may understand my knowledge in the mystery of Christ. Kaya matod pa niya, sama nga ako nagsulat kanyo pipila ka pulong, unya nga kon inyong basahon, makasabot mo og unsay akong nahibalan, mahitungod sa akong kahibalo sa tinago diha kang Kristo. Unsa maning tinago a mystery, ingon siya sa verse 5, which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. Kini nga sekreto nalilong og natago sa daghang katuigan ni adtong mga taong nang giuna. Apan kanang maong tinago gipadayag na sa Ginoo ngadto sa mga apostoles ug mga propeta. Sa to pa kaning maong misteryo natago ni sa unang mga panahon. Bisan ang mga katawhan sa Dios sa unang mga panahon wa kahibaw ining sekretuha, ining nga mystery. So kining mystery ha apil ni sa blessed us with all spiritual blessings. Kita apil na ta ini, ha? Unsa ning mystery ha? What is this secret? Unsa ning sekreto nato nga niya sa mga hintil? Gawas nga kadtong sekreto mga maunga ang grasya ni anato tungod kay mibalibad ang Israelinhon ang mga Hudiyo sa grasya sa tanyag sa kaluwasan ni Jesus kay di sila motuon ni Jesus nga Ginoo.
busa ang grasya sa kaluwasan gibalhin ngadto sa mga Gentiles, nga diin si Pablo mo'y in charge, mao'y pioneer ni ining maong grasya sa kaluwasan ngadto sa mga hintel nga mga nasod. Dugang paniana gipadaygan si Pablo og usa ka tinago, kining tinagoa gililong sa daghang katuigan niadtong mga nanggiunang mga tao. Apan karon sa panahon ni Pablo gipadayag na kana. Unsa nang misteriha. Inom sa ko kay nindot ang mystery. Di ara. Number 1, the mystery is that the Gentiles should be fellow heirs. The Gentiles should be fellow heirs. Ang hintil, mga pagano, kita na nahimong mga isigka manununod. Atong basahon ang Galatians 3. Galatians 3 verses 28. Gikan sa 26 ngadto sa 29. Kining mahitungod sa tinago nga ang mga hintil, kita, mga pagano, mga walay Dios, walay kasuguan, dili ta apel sa covenant sa Ginoo, kadtong old covenant, dili ta apel. Pero karon under sa dispensation of grace nga kita nangaluwas pinagi sa grasya ni Hesus, ang kabalhinan nga nahitabo nato mao ni, for you are all the sons of God through faith in Christ Jesus. Galatia 3:26 to 29. Look at this very informative and very encouraging passage of scriptures. Ingon din, for as many of you who were baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek. There is neither slave nor free man. There is neither male nor female. For you are all one in Christ. And if you are Christ, then you are of Abraham's seed and heirs according to the promise. Wow! Ako lang nang gikot nga supporting verses aron pag-justify that the Gentiles as part of the mystery is now become fellow heir with the Israelites. Fellow heirs. Isig ka panununod na ta. Kay matod pa dinhi, wala nay kalahian pa sa mga Hudiyo o sa mga Hintil, kay kitang tanan nga nabautismuhan ngadto kang Kristo, nausa na kita diha kang Kristo, ug nga kita pinaagi sa atong pagtuo, wala nay kalainan. Matod pa dinhi, there is neither Jew nor Greek, there is neither bond or free, there is neither male or female, for you are all one in Christ Jesus. Nausa na kita. And if ye be Christ, then ye are Abraham's seed and heirs according to the promise. Wow, pagkaninduta sa atong nahitabo sa atong kinabuhi. Og kana mystery, og maora ni mystery nga gipanabi. Maora ni sekreto nga gitug-an.
unsang sekreto dinhi dako kayo ni nga butang sa mga Kristohanon sa unang siglo sa panahon ni Pablo nga ang mga Hintil abi ninyo kining mga Gentiles sama kanato mga Gentiles ta pero sa unang panahon ang dating god ining Gentiles wala nila ang kasuguan, wala nila ang Dios, wala sila mahala sa Dios, walay labot sila sa promise ngadto kang Abraham, wala sila covenant, mga laag sila og iro pa mga askals ta, walay tag-iya, wala tay tagtungod apan ang milagro mao nga miabot ang dispensation of grace og sa dispensation of grace mao nga gi-reject sa Israel, gi-reject sa mga Hudiyo si Kristo og unya maong si Kristo miingon nang kay gi-reject ko nimo ang grasya akong ibalhin sa Gentile sa mga Hentil kining way kasuguan og mao kini nga ang nahitabo nato sa dihang mituo ta kang Kristo nahimo kitang sakop sa church og ang tanang nabautismohan diha kang Kristo mga kaigsuonan nahimo nang wa nay kalainan nahimo nang isig ka manununod sa mga Hudiyo ug mga anak sa Ginoo, mga pinili sa Ginoo og nahimo kitang kaliwat ni Abraham og kaliwat kita ni Abraham nan nahimo kitang isig ka manununod kay kitang tanan nga naa kang Kristo usara. Walay Hudiyo, walay Hintil, walay babae, walay lalaki, walay servant, walay slave, walay free, ang tanan na usa kang Kristo. We are all one in Christ. Diha sa kingdom of God, usaray kategorik. We are the children of God. Ang subject sa iyang kingdom, we are the children of God. We are the members of His church. And we are the heirs of all heaven's resources. Wow, pagkanindot sa saad sa Ginoo. Another mystery. Ingon dire sa verse 6 ta. And of the same body na ata sa usa ka lawas. Mahudiyon man, masulugoon man, bisag unsa ang imong kategory og social status. If you are a believer of Christ, naa ka natapo ka sa usa ka lawas, the body of Christ, the bride of Christ. And partakers of the promise in Christ by the gospel. O malambit kita sa saad, bisan unsang mga gisaad sa Dios kang Abraham, gisaad na niya kanato. Bisag unsay imong mabasa nga saad sa Dios kang Abraham, maklaim na nato tungod kay kita kaliwat naman ni Abraham tungod sa pagtuo. Mauna ang mystery nga gitug-an sa usa ka pioneer. Praise the Lord. Arita sa katapusang poem. The preacher. Verse 7 to 9. The preacher. Ang sa itong tulo ka P, the prisoner, the pioneer, and the preacher. Wow. Verse 7. Whereof I was made a minister. Nga niini, tungod niining maong mystery og dispensation sa gospel nga gitugyan ako nahimong pastor. Nahimo akong ministro. According to the gift of the grace of God given to me, given that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ, and to make all men see what is the fellowship of the mystery which from the beginning of the world hath been hid in God
who created all things by Jesus Christ. I was made a minister according to the gift of the grace of God given to me by the effectual working of His power. And to me whom who am less than the least of all saints, is the grace given that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. He was made a minister that according to the grace that was given to him and for the effectual working of His power, ang iyang resume, ingon siya, who am less than the least of all saints. Nasa 8. To me who is the least of all saints is this grace given to preach among the nations the unsearchable riches of Christ. Iyang dawat ang tahas sa pagka magwawali. Tungod sa kaalam o sa gahom nga gihatag sa iyo kaniya, bisan siya iwit. Ang iyang resume, iwit sa tanang apostoles. Nganong mingon man siya iwit? Nga kung tanaw nimo ang resume ni Pablo, he was a lawyer. Itong mga panahon na kung lawyer ka, gikan yun ka sa royal family. Gikan ka sa tribo, kaliwat nga perting sikata. He was a Benjamite. Kaliwat siya ni Jacob. Ang iyang tribo, gikan siya ni Benjamin. Benjamite siya. He was a Jew, pure Jew. He was a member of the highest court in Israel, the Sanhedrin. He was the student of the famous lawyer Gamaliel, professor. Grabe yung resume. Pero he was not referring to his secular resume. Nag-refer siya sa qualifications sa usa ka apostol. Inamdom ka sa mga gihimo ni Jesus sa iyang apostoles. Ang mga apostoles nakakita gyud kang Jesus, nakauban-uban gyud ni Jesus, gikahalobilo gyud ni Jesus, and appointed by Christ Himself. These are the qualifications. Mo ni ang mo qualify aron may mo kang apostol. Pero si Pablo, medyo qualified po siya kay kakita man sa ni Jesus. Gihimamat ang nagsangyaw ni Pablo sa Jesus man. Nga gitawag po siya ni Jesus. He was personally called by Christ in a vision that he is the appointed apostle to the Gentiles. Pero di man lagi garbo ni Pablo. Paubos siya. Ingon siya nga, I am the least among the saints. Ingon siya. Pero matod pa niya, I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Kining pulong unsearchable, ang ipasabot ana, cannot be rich or cannot be searched. Unfathomable. It is beyond your imagination. Blessed us with all spiritual blessings, and that spiritual blessings is unsearchable riches of Christ. Mauni ang giwali, ang gipangaral ni Pablo sa iyang constituents nga kining grasya, kining dispensation sa grasya nga ang walay kinutubang panalangin espirituhanon nga gitagana sa Ginoo niadtong mga mo-respond sa ebanghelyo. Nakapanag-iya kita og dili matukib, dili makwenta nga katigayunan og bahandi diha kang Kristo, because we are blessed
with all spiritual blessings in Christ Jesus. Amen. So the prisoner because of you. Paul was imprisoned because of you. Number 2, he was the pioneer. He was the one who began the dispensation of grace. He was the custodian and steward of the grace that was given to the Gentiles. He was appointed exclusively to be a preacher, a pastor of the Gentiles nations. Nga tungod niya na, kita nga layo kaayo nakaambit sa dispensation of grace. Hangtod rong mga adlaw. Bisan asa ka o kinsay maabot ning maong sebya. Kung nagduha-duha ka sa imong kaluwasan, kung alang nimo karon wa pa kay siguro sa imong kaluwasan, bisag asa ka karon nga mo angkon ka sa imong kasalanan na tubangan sa Ginoo. Og imong dapiton si Jesus sa imong kasing-kasing nga mahimong Ginoo nimo manluluwas. Ang dispensation sa grace sa panahon ni Pablo mao gihapon karon kagamhanan og kaepektibo. Ang Kristo nga iyang giwali sa iyang kapanahunan nga moayo, mutagbo, mupasaylo, nahigugma kanato, mao gihapon ang Kristo nga motubag sa imong ampo karon. Because He is the Christ yesterday, today, and forever. Kung Kristohanon man ka apan ang imong life, tumba bangon, ilalong gihapon ka sa dispensation of grace nga bisag unsa kadako sa imong sipyat ining kinabuhia, kaya ka ibalik sa Ginoo sa usa ka pinasaylo nga kahimtang ug sa samang pribilehiyo ug katungod nga himuon taniyang anak. Doon na kay problema sa imong kalag. Na kay sikreto pang kasalanan nga gitipig-tipigan pa nimo. You can bring it on to Christ's throne because whenever we come to the throne of Christ, we will find mercy and grace because we are now in the dispensation of grace. And that Paul was a person assigned to preach the mystery to the Gentiles. And that the mystery is that the Gentiles is now become fellow heirs with the children of God. Isig ka manununod kita kauban sa mga Hudiyo. Kay wa nay kalainan sa tan-aw sa Ginoo, tanan nga gibautismuhan diha kang Kristo. Mahudiyo man, mahintil, babay man, lalaki, sulugoon, bisag unsay imong social status, sa tan-aw sa Ginoo, usa kita kasakop sa iyang lawas o kaliwat kita ni Abraham. Amen. Praise the Lord. Dinitataman sa sunod, arita sa verses 10 ngadto sa mga tumoy nga bersikulo. Praise the Lord. Hallelujah. Pagkanindot, the prisoner, the pioneer, and the preacher. Praise God. Hallelujah. Lord, salamat kaayo. Nining dako kayong kamatuoran nga nasulat, Lord, sa kahibulungang libro sa Episo. Ang Episo sa tanang panahon mao ang blueprint nimo. Sa diha Ginoo nga buot ming masayod sa imong mga plano sa iglesia. Mubasa lang mi sa libro sa Episo tungod kay naa diha nasulat ang imong tanang detalyeng plano para kanamo. Salamat Lord sa kamatuoran nga Lord naabot mi sa sablig
sa gasa sa kaluwasan sa ebanghelyo Ginoo sa grasya nga giwali ni Pablo og hangtod karon nagpadayon ang pagmantala niini. Tabangi kami nga mahimong mga taytayan nga agian ug mga sandayong nga latayan niining panalangin sa kapasayloan diha sa grasya Ginoo aron ang mga tao makadangat sa paghinulsol diha sa ilang mga kaluwasan alang kang Kristo. Panalangin ni kining ang Bible study karon ug lig-una ang makigsunan Lord nga naminaw karon niining mao nga Bible study nga Lord wala mi maglakaw sa way klaro nga padulngan. We are people with great direction and great expectation. Lord, salamat kaayo kay nahimuming kabahin sa imong matahom ug kahibulungang plano para sa iglesia. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Praise God. Maayong gabi. God bless us all.